Madalas sa bagong kasal ay hindi nakakasundo ang kanilang biyenan, lalong-lalo na kapag ikaw ay mahirap, tapos ang napangasawa mo ay isang mayaman. Ikaw, mayroon ka na bang manugang? O ikaw ay mayroon ng biyenan? Kasundo mo ba ang bagong miyembro ng inyong pamilya? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Kilala si Aling Carmen bilang isang single mother sa kanilang lugar na ginagawa ang lahat para sa kanyang anak. Sa pagiging isang labandera ay malapit na niyang mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang binatang anak. Aling Carmen, hanga talaga ako sa iyo. Hindi ko malaman kung ano ba ang sikreto mo. Isipin mo ba naman na kaya mong pag-aralin si Carlo at itaguyod na mag-isa bilang isang labandera? Mangang sabi ni Mang Berto. Ganun talaga ang buhay. Hindi lang naman ako isang labandera. Kapag walang nagpapalabas sa akin ay naghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Natatawang sagot ni Aling Carmen. Sobrang sipag talaga ng babaeng ito, kaya bilang pagbawi ay pinagbubuti naman ni Carlo ang kanyang pag-aaral. Wala itong balak na sayangin ng pera na kinikita ng kanyang nanay. Isang araw nga ay magandang balita ang natanggap ni Aling Carmen mula sa kanyang anak na binata. Nay, may ibabalita po sana ako sa inyo. Malungkot na sabi ni Carlo. Nang dahil doon ay talagang kinakabahan ng matandang babae. Sa tuwing ganito kasi ang itsura ng kanyang anak ay tiyak niya sa kanyang sarili na meron na naman itong kailangang bayaran. Sa oras na ito kasi ay walang-wala pa talaga siyang kinikita. Ano ang balak mong sabihin sa akin? May problema ba anak? Kinakabahang tanong ni Aling Carmen. Wala po nay, biro lang po. Gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na ako po ang summa cum laude sa aming paaralan. Masayang sabi ni Carlo. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae at napatalon pa ito ng dahil sa sobrang saya. Pagod man siya sa pangaraw-araw, ngunit nagbunga naman ang lahat ng kanyang paghihirap. Hindi man sila mayaman, ngunit ang lahat ng kanyang pagsikap ay napalitan ng isang magandang pangarap. Nakakayak naman Carlo, maraming salamat talaga. Napakagandang regalo sa akin ng bagay na ito, lalong-lalo na at malapit na ang aking kaarawan. Umiiyak na sagot ni Aling Carmen. Lumipas ang 2 araw ay kaarawan na ng matandang babae. Wala itong kakayanang makapaghanda dahil ipinambayad niya ang pera para sa graduation ng binata. Bumili lamang ito ng 2 pirasong hita ng manok. Iprinito sabay pinagsaluhan nilang magnanay. Anak, pasensya ka na ha. Hindi kita mapakain ng masarap. Nahihiyang sabi ni Aling Carmen. Wala pong problema nay. Ang sarap nga po ng pritong manok eh. Pasensya na rin po dahil wala po akong regalo sa inyo. Sagot ni Carlo. Ngunit kahit na ganon ay masaya pa rin naman si Aling Carmen. Sobrang laking regalo na para sa kanya na maging summa cum laude ang kanyang anak. Ano ka ba Carlo? Sobra-sobra na ang regalo mo. Hindi naman importante sa akin ang material na bagay. Ang importante sa akin ay ang magandang iyong magiging buhay. Malambing na sabi ng matanda. Lumipas ang 1 buwan ay graduation na ng binata. Halong saya at lungkot ang nararamdaman ni Aling Carmen sa mga oras na ito. Mababawasan na kasi ang kanilang mga problema sa pera dahil wala na siyang pag-aaraling anak. Makakaluwag-luwag na sila sa buhay dahil makakaipon na siya ng pera. Nang pumunta sila sa stage ay nagpalakpakan ang maraming mga tao. Si Carlo kasi ang pinakamahirap na estudyante sa kanilang paaralan, ngunit ito ang nakakuha ng pinakamataas na karangalan. Ang galing talaga nila. Mahirap man silang mag-ina ay nagawa nilang malampasan ang maraming problema. Masayang sabi ng isang guro sa isang estudyante. Tama po kayo ma'am. Wala po talagang ibang inatupag yang si Carlo kundi ang mag-aral. Nakangiting sagot ng isang babae. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng magandang trabaho si Carlo. Handang gawin ng binata ang lahat, makabawi lamang siya sa paghihirap ng kanyang ina. Gusto talaga ni Carlo na ipakita kung ano ang bunga ng lahat ng mga pagsisikap ng kanyang nanay. Sa unang sweldo pa lamang ng binata ay isinama nito ang kanyang nanay sa isang magandang restaurant. Nay, kumain po tayo sa labas. Noong graduation ko po kasi ay hindi naman po tayo nakapagdiwang. Paanyaya ng binata. Sige anak,
Pero baka naman ikaw ang mawala ng pera, tanong ni Aling Carmen. Ay nako, ang mga magulang talaga. Iniisip palagi ang mga anak. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Ako na po ang bahala sa lahat. Natatawang sabi ni Carlo. Lumipas pa ang isang taon ay naging sikat ang binata sa kumpanya na pinagtatrabahuan nito. Paano naman kasi ay agad niyang nareresolba ang mga problema na hindi kayang gawin ng iba? Sa totoo lang ay merong isang babae na merong matinding paghanga sa kanya. Isang babae na mataas ang posisyon at anak ng mayamang mag-asawa. Si Samantha na kung saan ay hinahangaan rin ng maraming mga kalalakihan. Ang swerte talaga ni Carlo. Isipin mo ba naman ay siya ang nagustuhan ng pinakamagandang babae dito sa ating kumpanya? Higit sa lahat ay wala ka nang hahanapin pa kay Samantha dahil mayaman na rin ang kanyang pamilya, sabi ng isang lalaking empleyado. Oo nga malaki naman talaga ang tsansa na magustuhan niya si Carlo. Matalino kasi siya at higit sa lahat ay masipag, sagot ng kausap nito. Lumipas pa ang mga buwan ay palaging kinakausap ni Samantha ang binata. Ito ang naging paraan ng babae upang magkalapit ang loob nilang dalawa. Carlo, binabati nga pala kita dahil nabalitaan ko na tataas daw ang posisyon mo sa susunod na buwan. Malambing na sabi ni Samantha. Maraming salamat. Matipid na sagot ni Carlo. Nahihiya rin kasi talaga ang binata kay Samantha. Hindi niya akalain na lalapitan siya ng isang magandang dalaga. Hindi kasi alam ni Carlo na may paghanga sa kanya si Samantha. Para sa kanya kasi ay malabong mangyari ang bagay na ito. Isang araw naman ay pinuntahan ng isang lalaki si Samantha na kung saan ay matagal nang may paghanga dito. Samantha, wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo? Sobrang tagal ko nang nanliligaw pero parang wala namang nangyayari. Malungkot na tanong ni Albert. Huwag mo na nga akong kulitin. Wala akong oras para sa mga tulad mong mahirap. Tingin mo ba magugustuhan kita? Ang pangit mo na nga, wala ka pang pera. Mapanghamak na sagot ni Samantha. Nang dahil doon ay durog na durog ang puso ni Albert. Maganda nga at mayaman ang dalaga. Ngunit ubod naman ng sama ang pag-uugali nito. Pero pagdating kay Carlo ay ibang ugali ang ipinapakita ni Samantha. Gustong-gusto kasi talaga nito na ligawan siya ng binata. Nang dahil sa palaging pakikipag-usap ng babae kay Carlo, ay tuluyang naging magkaibigan ng dalawa. Isang araw ay inamin ni Samantha na mayroon siyang nararamdaman sa binata. Pero ang totoo niyan ay nagkaroon na rin naman ng paghanga si Carlo sa kanya. Carlo, kung sasabihin ko ba sa'yo na gusto kita, ay magugustuhan mo rin ba ako? Kinakabahang tanong ni Samantha. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, oo naman. Sino naman ang hindi magkakagusto sa tulad mo? Nasa iyo na ata ang lahat. Sagot ni Carlo. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Isinama ng binata si Samantha sa kanilang bahay upang tingnan kung matatanggap ba siya ng babae. Mahirap lamang kasi sila, ngunit ito ang hindi alam ng dalaga. Nay, si Samantha nga po pala ang aking nobya. Pagpapakilala ni Carlo kay Aling Carmen. Ang ganda naman ng nobya mo, anak. Sige, pumasok kayo sa loob para maipaghanda ko kayo ng merienda. Masayang sagot ng matanda. Hindi lubos maisip ni Samantha na mahirap lamang ang binata pero pinilit niyang makisama alang-alang sa kanyang minamahal. Pasensya ka na sa bahay namin. Hindi kasi kami mayaman at nag-aral lang ako na mabuti kaya nagkaroon ako ng maayos na trabaho. Nahihiyang sabi ni Carlo. Naku, ano ka ba? Okay lang. Tanggap ko naman kung ano ang meron ka. Pakunwaring sagot ni Samantha. Naging maganda naman ang pakikitungo ng babae sa nanay ng kanyang kasintahan. Ngunit ang totoo niyan ay nagtitiis lamang ang dalaga sa mga oras na ito. Hindi talaga siya sanay na pumasok sa ganitong klase ng bahay. Ito na ang merienda. Kumain muna kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Aling Carmen. Ngunit bigla na lamang nagyayang umalis si Samantha nang makita nito na tinapay na binili sa sari-sari store ang kakainin nila. Naku, nag-abala pa po kayo, tita. Sa totoo lang po ay lalabas kami ni Carlo. Pasensya na po talaga. Sagot ng dalaga. Dito ay napansin ni Aling Carmen ang kakaibang ikinikilos ng babae. Bilang isang ina ay agad mo namang mararamdaman
kung anong klase ng tao ang kasintahan ng iyong anak. Lumipas pa ang mahabang panahon ay nakatanggap si Carlo ng offer para magtrabaho sa ibang bansa. Upang makasigurado sila sa kanilang relasyon ay napagdesisyon ng magpakasal ng dalawa. Samantha, pwede bang sa amin ka na lang tumira para may kasama naman si nanay? Sabi ni Carlo sa kanyang asawa. Kung yan ang gusto mo, pero mahal, hindi mo naman kailangan na gawin ang bagay na yan. Hindi mo na kailangang umalis patungo sa ibang bansa, sagot ni Samantha. Ako ang lalaki at ang gusto ko ay mapatunayan sa'yo na kaya kong buhayin ang ating magiging pamilya at ako naman talaga ang dapat na sumusuporta sa inyo, paliwanag ni Carlo. Simula nang makaalis ang lalaki patungo sa ibang bansa ay si Samantha at Aling Carmen na ang palaging magkasama. Hirap na hirap talagang kumilos ang babae sa bahay ng kanyang biyanan. Hindi rin ito gusto ang mga pagkain na inihahanda ng matandang babae. Samantha, halika na at sabay na tayong kumain. Nagluto ako ng adobong kangkong at pritong tilapia. Paanyaya ni Aling Carmen. Pasensya na po kayo pero sa labas na lang po ako kakain, sagot ng babae. Masamang pagintayin ng pagkain, kaya tara na at kumain ka na. Dito ka na kumain para hindi ka na gumastos ng pera, pangulit ng kanyang biyanan. Nang dahil doon ay nakaramdam ng pagkainis si Samantha. Hindi kasi ito sanay na dinidiktahan siya ng ibang tao na alam niyang mas mababa sa kanya. Ang kulit niyo naman, hindi nga ako kakain diba? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi ako kumakain ng ganyang klase ng luto. Pangatlong gamit niyo na ng mantika, tapos yan ang ipapakain niyo sa akin. Alam kong alam niyo naman na lumaki ako sa mayamang pamilya. Inis na sabi ni Samantha. Gulat na gulat talaga si Aling Carmen sa inasal ng kanyang manugang. Nang mawala sa kanyang tabi ang kanyang anak na si Carlo, ay dito na lumabas ang tunay na pag-uugali ng babaeng ito. Samantha, igalang mo naman ako dahil ako ang nanay ng asawa mo. Seryosong sabi ni Aling Carmen. Matuto rin naman kayong makisama. Tingin niyo ba ay matutuwa ako sa ganitong klase ng buhay? Masaya ako para kay Carlo, pero hindi ako masaya tuwing kasama ko kayo. Ang pakiramdam ko ay may kasama akong hayop dito sa bahay. Nagtitiis lang naman talaga ako dahil ito ang kagustuhan ni Carlo. Inis na sagot ni Samantha. Napapailing na lamang si Aling Carmen nang dahil sa sama ng ugali ng kanyang manugang. Ang bilin kasi ng kanyang anak ay alagaan nito ang kanyang asawa. Hindi naman kasi alam ni Carlo na ganito ang turing ng babae sa kanyang nanay. Sa tuwing tatawag kasi si Carlo sa telepono, ay hindi ipinapakausap ni Samantha si Aling Carmen. Nagagawa pa nga nitong siraan ng kanyang biyanan at laging sinasabi na palagi itong nakikipagtsismisan sa labas. Pinapahirapan daw siya nito sa mga gawaing bahay, ngunit ang totoo niyan ay siya naman talaga ang walang ginagawa. Isang araw nga ay nagpadala si Carlo ng pera kay Samantha at para daw ito sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Nagpadala pala sa'yo ng pera si Carlo. Baka pwedeng ikaw muna ang sumagot sa mga gastusin dito sa bahay, tanong ni Aling Carmen. Ano? Di ba kayo ang nanay ni Carlo? Hindi niya responsibilidad na buhayin kayo dahil isang araw ay magkakaroon din naman kami ng sariling pamilya. Kung gusto niyong kumain ay magtrabaho pa rin kayo. Pabalang nasagot ni Samantha. Mabagal nang kumilos si Aling Carmen kaya kakaunting tao na lamang ang nagpapalabas sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang manugang na pwede siyang magtrabaho sa kanilang bahay. Si Aling Carmen daw ang maging katulong nang sa ganon ay pasasahurin niya ito ng pera. Wala nang ibang nagawa ang matanda kundi ang pumayag sa kagustuhan ni Samantha. Wala naman siyang kakainin kung hindi niya lunukin ang sariling problema. Simula noon ay si Aling Carmen na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ginawa itong utusan ni Samantha habang ang babae ay nagpapasarap lamang sa bahay. Mas sarap ang kinakain nito nang dahil sa mga pera na ipinapadala ng kanyang asawa. Ngunit bago makakain si Aling Carmen ay kailangan muna nitong magtrabaho. Di ba ang sabi ko sa inyo ay laban nyo na ang aking mga damit? Bakit naman sobrang bagal nyong kumilos? Pinapasweldo ko naman kayo ng maayos. Pasigaw na sabi ni Samantha. Marami akong ginagawa
At hindi naman kaya ng aking katawan na pagsabayin ang lahat ng gawain. Wala ka ba talagang respeto sa nanay ng asawa mo? Malungkot na tanong ni Aling Carmen. Nang dahil doon ay naglabas ng sama ng loob ang matandang babae sa kaibigan ng kanyang anak. Ikwinento nito ang lahat ng ginagawa ni Samantha sa kanya. Totoo po ba, Aling Carmen? Pwede ko po itong sabihin kay Carlo, sabi ni Onyok. Ngunit noong una ay hindi pa naniwala si Carlo dahil mabuting tao ang pagkakakilala niya sa kanyang asawa. Humingi ito ng tulong sa kanyang kaibigan na si Onyok na maglagay ng nakatagong CCTV camera sa kanilang bahay upang masigurado niya kung totoo ang sinasabi ng kanyang ina. Isang araw nang matapos si Carlo sa kanyang trabaho ay naisipan niyang panoorin kung ano ang nangyayari sa kanilang bahay. Nagulat na lamang siya sa kanyang nakita at siya na mismo ang nakasaksi kung paano sinampal ni Samantha ang kanyang kawawang ina. Galit na galit talaga si Carlo sa mga oras na ito, ngunit kailangan niyang sumakay sa mga pangyayari. Samantha, kumusta na kayo ni nanay? Tanong ni Carlo sa telepono. Maayos naman kami dito. Palagi ko siyang tinutulungan sa mga gawaing bahay. Malambing na sagot ni Samantha. Nang dahil doon ay alam na ng lalaki kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pasikreto siyang umuwi sa sariling bansa upang asikasuhin ang mga papeles na pakikipaghiwalay sa kanyang asawa. Isang araw ang lumipas ay gulat na gulat sila nang makita nila si Carlo. Sa mga oras na ito ay sinisigawan pa niya si Aling Carmen. Ano yung narinig kong pagsigaw? Sinisigawan mo ba si nanay? Tanong ni Carlo. Naku, hindi. Nagkakwentuhan lang kaming dalawa. Bakit hindi mo naman sinabi na uuwi ka pala ngayon? Pagsisinungaling ni Samantha. Pero kitang-kita niya si Aling Carmen na namumugto pa ang mga mata. Ganun ba? Sige, umalis ka na dito dahil nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ito ang mga papeles. Hindi ko lubos maisip na pakitang tao ka lang pala. Manghahamak ka ng ibang tao? Nanay ko pa talaga? Umalis ka na dito. Galit na sabi ni Carlo. Panay ang pagsisinungaling at paliwanag ni Samantha, ngunit ipinakita ni Carlo ang mga video sa kanyang telepono. Gulat na gulat ang babae nang i-post ito ni Carlo sa social media. Maraming mga tao ang nagalit nang dahil doon. Unti-unting bumagsak ang mga negosyo ng magulang ng babae dahil nasira ito nang dahil sa kanyang nagawa. Ano bang ginawa mo, Samantha? Ganyan bang itinuro naming pagpapalaki sa'yo? Saan mo naman natutunan ang ugali na yan? Galit na sabi ni Mr. Santos. Sobrang daming karma ang dumating sa buhay ni Samantha. Hindi na rin siya matanggap sa ibang mga trabaho nang dahil sa marami nang nakakaalam sa mga ginawa niya. Nag-viral kasi ang video at sari-saring masasamang komento ang kanyang natatanggap. Nay, kahit ano pong mangyari ay hindi ko po kayo pababayaan. Nandito na po ako, Nay. Ngayon ay muli na pong magiging masaya ang ating buhay. Seryosong sabi ni Carlo. Maraming salamat, anak. Bilang isang magulang ay gagawin ko pa rin ang lahat para sa'yo. Nakangiting sagot ni Aling Carmen. Nagpatuloy ang pag-unlad ng kanilang buhay. Samantalang si Samantha naman ay lubusan pa rin ang pagsisisi nang dahil sa kanyang nagawa. Hanggang sa lumipas ang mga taon ay naging mayaman na si Carlo at Aling Carmen. Nakilala na rin ni Carlo ang bagong babae na makakasama niya sa kanyang buhay. Mabait ang babaeng ito at marunong gumalang sa kanyang ina. Palagi ngang magkatulong ang dalawa sa lahat ng bagay at palaging magkakwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Isang araw ay muling lumapit si Samantha upang humingi ng paumanhin sa kanyang nagawa. Agad naman nila itong pinatawad dahil tao din naman sila na nagkakasala. Sa buhay natin ay dapat marunong tayong makisama sa pamilya ng ating asawa. Bilang isang magulang naman ay dapat din nating ituring na parang anak ang ating magiging manugang. Hindi sa lahat ng oras ay tama ang matanda, ngunit kahit na ganon ay kailangan mo pa rin gumalang. Kung may nakikita kang hindi maganda, ay ipaisang tabi mo na lamang. Ang mahalaga ay walang gulo. Piliin mo ang tahimik na buhay at masarap na magkakasundo ang bawat pamilya. Matuto tayong magpasalamat, hindi yung binigyan ka na nga, nagrereklamo ka pa. Pinatira ka na nga sa bahay, tapos sisiraan mo pa.
Tandaan mo na wala tayong pag-aari sa mundong ito. Ang material na bagay ay pahiram lamang sa atin upang mapunan ang ating mga pangangailangan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.